Ito nga pag-usapan natin, hindi naman po sa nakikialam. Tayo naman ay nag-oobserba sa lahat ng iso at nangyayari sa ating bayan at ako ay merong karapatan at meron din akong obligasyong iparating sa inyo na aking pong mga ah, viewers, subscriber at followers dito sa ating mga channel. Mike Abe Opinions, MA Pinoy TV, ito sa YouTube and Facebook page natin. Ganito yan. Kung yung mga gunita ngayon nagbabiral na, meron pong isang lady, babae, na political blogger, parang Chinese looking pa eh, okay? Na taga Mindanao. Okay? Taga Mindanao siya, lihitimo siyang taga Mindanao. Doon pa lang sabi nila pag taga Mindanao, kakampi ng mga Duterte. Ito, hindi. Siya po ay nanindigan at kanyang hinahamon ng debate si Vice President Sara Duterte, abogada at pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. So, hindi biro yun. Political blogger, simpleng mamamayan ang kanyang dating o sinasabi. Pero tatlong issue ang gusto niyang dapat daw ay pagdebatihan nila. Tungkol sa good governance, tungkol daw ho sa issue ng campaign laban sa illegal drugs, at iba pa. Okay? Mahalaga yun. Kasi yung mga isyong yan, good governance, napakahalaga. No? Paano mo pagandahin ang gobyerno? Kasi si Sara po ay nag-ambisyon at nangarap at nagdeklara na gusto niyang maging Pangulo kasi sabi niya, tatakbo siyang presidente. Ngayon, dahil siya ay gusto maging presidente, may karapatan at obligasyon ng mamamayang alamin ang kanyang kakayanan. At dito po sa debate na hinahamon at gusto nitong political blogger na ito, abay akalain yung binubugbog siya ngayon. Pinagtutulungan siya ngayon ng mga Duterte supporters, bloggers at kanilang followers. Pinipersonal pa nga eh. Bakit ganon? Sa halip na inyong kumbinsihin si Sara Duterte na makipagdebate kasi lehitimong issue. Kung ikaw ay gustong maging Pangulo, dapat open ka sa lahat. At ipaliwanag mo kung ano ang problema ng bansa, ano ang solusyon mo, at paano mo harapin ang maraming hamon dito sa ating bansa. Hindi biro, napakatindi ng problema ng ating bayan. Lalo na ngayon sa issue ng laban sa korupsyon, at crisis epekto ng Middle East at iba pa. Actually, yung sinasabi niyang pagdidebate, kulang pa nga yun eh. Pero mahalaga yun. Good governance, di ba? Pero bakit hindi? Ayaw makipagdebate. Iniiwas siya debate. Bakit? Well, sa akin pong personal na opinion at pananaw, walang personalan, ang debate ay nakakatulong sa mamamayan at nakakatulong din sa isang gustong maging Pangulo o kandidato. Kaya nga pagka malapit ng eleksyon, ginagawa ng COMELEC at legal yan magkaroon ng public debate sa telebisyon, sa radyo para ho may ipakilala at magawa ng isang kandidato ang kanyang plataforma de gobyerno at madinig ng taong bayan ang kanyang plano at kakayanan. Yan isa pagka campaign period, election day na, or sabihin, kampanya na. Ngayon, hindi pa naman po. So, walang bawal. Actually, kailangan na magpakilala, magsalita, ano ang kakayanan at paano tutugunan ang problema ng bansa. So, inuulit ko, maganda ang layunin, pero binubugbog, pinagtutulong-tulungan ng mga pro-Duterte camp. Bakit? Bakit ayaw nyo? Wala naman pong paglabag sa batas yung paghamon ng political blogger na makipagdebate. Walang bawal po doon. Actually, yun nga yung pagkakataon ni Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo, bilang isang abogada na maipapakita niya ang kanyang kaalaman, kanyang mga plano. Huwag niyang mamalitin yung challenge na yan. Dahil padami yan.
hanggang sa 2028, mas marami pang hahamon sa kanya. Mas marami pang gustong makipagdebate sa kanya. Ay ito ho, hindi politiko, political vlogger, independent yan na Pilipino. Ay paano na pagka politiko ang nagyaya? Halimbawa, gusto rin maging Pangulo, o gusto rin maging Vice President, o gusto maging Senador, o anumang posisyon, humamon kay Sara ng debate. Hindi niya pagbibigyan. Tapos babanatan din ng mga DDS supporters o Duterte supporters. Wow! Okay? Yung pagbatikos nyo sa isang nagyayaya ng debate, yun ay hindi makakatulong kay Sara, sa aking opinion. Sa halip, sisikat pa at pinasisikat nyo yung lady political blogger. Kasi siya ay naninindigan para ho makatulong sa bayan kung ano ang programa at kaalaman ng isang Sara Duterte. Eh bakit nyo binabatikos? Di ba? Yan ho yung aking tanong at opinion dyan. Mas maganda kung talagang nakahanda at merong kaalaman at mga programa, makipagdebate siya. Huwag niyang mamalitin ang isang political vlogger. Kasi kahit papaano, or alam naman natin, may influence yan, may followers yan. Eh ngayon, binabatikos nyo, lalakas yan. Magkakaroon ng katwiran, o bakit nga ba ayaw makipagdebate dyan? Eh hindi naman masama yan, hindi naman labag sa batas. Yan nga yan makakatulong for information dissemination. Ano ang kakayanan at ano ang solusyon sa problema ng bansa. Ayun, okay? So, para po sa akin, maniniwala, kayo pong nanonood, nakikinig sa buong mundo ng kapwa natin Pilipino, itong ganitong mga galaw ay tama lang. Pero kung minamali at binabanatan ng kailang kampo, baka meron silang gustong pagtakpan. Baka meron silang alam na hindi alam natin. Kasi hindi tama na gano'n ang paggalaw. Banatan, personalin, laitin yung naghahamon. Dapat yung hinahamon ng inyong kumbinsihing humarap sa mamamayan. Huwag pagtakpan kung ano man ang meron siya. Sa halip, inyong ilabas kung anong meron siya sa mga programa para sa mga Pilipino. Hindi pwedeng posisyon lang ang gusto, pero walang malinaw na programa. Delikado yan. Delikado yan. At hindi yan kailangan. Pagkaganon lang. Eh kung meron namang sikreto, eh hindi ho pwedeng laging sikreto. Ang paglilingkod sa bayan ay dapat bukas sa publiko ang mga plano, programa, kakayanan, at marami pang iba. Ayun po yun. Okay, magagalit. Pag nagalit kayo, eh malamang saradong isip nyo. Please like and share. Subscribe and follow.